Hi guys, welcome back to my channel, and today I'm going to do a first impression video of this flip phone from Nokia. So this is the Nokia 2660 Flip. So this is in color charcoal, or most commonly known as black. Isa lang yung color na available in store at saka sa Shopee and Lazada. So I don't have a choice but bilhin ang black or charcoal. So this one cost me 3,490 pesos. I know it's not that cheap compared to other basic phones out there, but look at that. But look at this one. It's very small and flip siya. So ayan yung front side. Nandito yung microphone jack, and the mini USB port, and then ito yung volume rocker. So ito. And this one is for SOS. But you can also press it if you want to see the time on the front screen, the time and date on the front screen. So ayan yung front niya. And then if you have text messages or calls, makikita mo rin yung notifications sa front screen. So ayan siya. And ayan siya pag nabuksan. Very nostalgic, very K-drama. Yung mga panahong uso pa sa K-drama yung flip phone. So ayan siya. And na-unbox ko na to sa store, but I made an unboxing video separately. Ewan ko kung i-upload ko siya ng separate o sasama ko na lang siya sa video na to. Basta ito siya. And dual SIM to. Dual SIM siya. Tapos may kasama na siyang earphones and charger sa box. And may kasama na rin siyang SIM. So binigay na sa akin for free tong SIM na Dito. So this is my first Dito SIM. Sabi ni kuya na nag-assist sa akin kanina, yung ibang basic phone daw hindi nare-read tong Dito na SIM dahil daw hindi 4G. So this one is 4G. Actually, may load na tong kasama yung Dito SIM. So kanina nakapag-browse na ako, or the demo na. So kanina na-demo na sa akin yung pag-browse sa internet nito. So ito lang siya, yung parang globe. Yan, I don't know if you can see it. So ayang parang globe na yan, yun yung internet. So press mo lang yan, and then mapupunta ka na sa browser. I don't know if you can see it. Maybe I'll just insert the clip nung browse ko siya kanina. And then meron din tong Facebook. Ayan, sa ilalim yung Facebook. Ayan. But the most exciting part for me is the Snake and Tetris. Yun yung pinakagusto ko. So yun, excited na akong laruin yun. And then sabi nila 21 days daw bago maloba to kung standby mode lang. If you're going to text and call using this one, it will last for 2 to 5 days daw. Which is good, diba? Kasi hindi mo na siya kailangang i-charge. And by the way, the camera is here pala. Ito yung camera. And this one is the flashlight or the torch. So pwede mo rin siyang gamitin as a flash pag nagtitake ka ng photo. Battery niya ay nasa likod. Removable yung battery niya. I don't know lang kung pwedeng bumili ng separate na battery kapag lumobo na yung battery. Alam niyo naman, if the battery is matagal na, lumulobo, diba? So binili ko to kasi itong Cherry Mobile kong phone, medyo mahina yung signal niya sa globe. So minsan may tumatawag sa akin, kunyari yung bangko or kung sino mong tumatawag. Pag press ko na yung answer key, wala na. Nag-end na yung call. So hindi ko din na na sasagot. Parang wala rin kwenta. When it comes naman sa text message, lalo na pag OTP, Diyos ko, napakatagal. Minsan late na dumating yung OTP. Nag-expired na yung lalagyan ko ng OTP sa app. So, diba? But, this one is okay rin naman. Pero lang dun sa Globe. Maybe kasi ang gamit kong SIM is Globe, which is hindi malakas yung signal dito sa lugar namin. Kasi ang malakas na signal dito ay Smart. But since kanina tinanong ko si kuya kung malakas ba yung signal nito. Sabi naman niya malakas daw yung signal. Sabi ko kasi mahina yung Globe sa lugar namin. Okay naman daw.
both Smart Globe and Dito. And yun. So, ngayon, itatry kong i-text tong phone. Kasi sabi ni Kuya, yung format daw ng text message nito is chat format. So, parang gaya ng smartphone. Ito kasing Cherry Mobile, yung gaya talaga siya ng basic phone dati, na hindi siya pa-chat. So, minsan, hahanapin ko pa yung mga text messages. For example, yung mga text messages from banks, yung may mga link, kailangan ko pang hanapin. Tapos, minsan nawawala yung text message nito. Hindi ko alam kung saan napunta. May micro SD naman to. By the way, speaking of micro SD, this one, pwede ka maglagay ng micro SD dito, but up to 32 gigabytes lang. So if you want to listen to music, mag-save ka lang ng music files dun sa micro SD mo. But, since I'm using Spotify most of the time, maybe hindi na ako mag-save ng music dun sa micro SD. But I will insert a micro SD on this phone. And then, wireless din pala yung radio nito. So kahit wala kang earphones or headset, pwede kang makagamit ng radio. So, example, ayan na. Nandito ako sa radio. Oh, diba? Meron. Oh, diba? This one also have a Bluetooth. Wala siyang hotspot or hindi mo siya pwedeng makonect sa Wi-Fi, but pwede siya sa data. That's why nakapag-browse ako kanina gamit yung browser. And na-open ko din yung Facebook site. But now, try natin i-connect tong Galaxy earbuds ko dito sa Nokia 2660. So, punta lang ako sa connectivity. So, andito siya sa settings. So, let's see. Ayan siya. Dito siya sa settings. Makikita mo yung connectivity sa ilalim ng system. Ayan. So, naka-flight mode. Flight mode muna yung unang makikita mo. And then, the Bluetooth. Then, turn it on. So, ayan. Naka-on na siya. So, ngayon, tatanggalin ko yung earbuds from the case para masagap niya yung Bluetooth. Masagap ng phone yung Bluetooth. So, ayan siya. So, off ko muna yung Bluetooth ng iba kong phone. Hindi ko alam kung nakikita niyo to. So, let's press add new device. So, ayan siya. Nasagap niya yung Cherry P1. Ayan, tumulo na yung pawis ko. Ang init talaga. Tignan natin kung itong BTK10 nga ba yun. So, epic fail. Hindi nasagap nung Nokia 2660 itong Galaxy earbuds ko. If I'm going to use this phone, I'm just going to stick with the 3.5mm jack na lang. Kasi hindi niya nasagap yung Bluetooth earphone ko. So now, let's try calling naman this phone. Going to text the number. So, gamit ko itong isa kong phone para i-text yung Nokia 2660. So, copy lang natin. So, ayan, nasend ko na. Tingnan natin kung so, yan, na-receive na niya. Pero, hindi ko pa nakita kung lalabas siya sa notification dun sa front screen. So, let's try calling naman. So, ayan. Ayan. See? Halika. And then, sasagutin ko siya. Ganyan lang. Hello? Ay, putol. Isa pa nga. Ulitin natin. So, excited ako dito eh. Ayun na siya. So,
Why? Teka, hindi siya ano. Teka nga. Oh, so, hello? Nag-feedback. So, hindi siya automatically nasasagot kapag hinangat mo yung flip phone. Isa pa. Bakit gano'n? Dapat di ba automatic? Diba, isa pa. Kunyari, yan. Call. Tapos yan. Hello? Bakit gano'n? Why? Di pala siya, automatic na sasagot. Bad trip. Nakakainis. Bakit gano'n? Let's wait. Hello? 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 So, yung problema ko na lang ay bakit hindi siya automatic nasasagot kapag inaangat yung flip phone. Inaangat yung top cover. Bakit ganon? Siguro may setting to. So, I'm going to figure it out. And then, yun. So, yan. Automatic end siya. Pero hindi siya automatic na nasasagot. Realize ko, ganyan lang pala yung tsura ng chat niya. So, walang color coding. Walang color coding. May color coding. So, yung na-receive mo ay text, ay in red. Tapos yung incoming message is red. Tapos yung outgoing is just plain black. Yan lang. I wonder kung masa-change yung languages. So, ayan. So, nakita nyo naman pag-demo ko at pagpapawis ko. Dahil nakapit tayo electric fan. Hagard na hagard ang lola nyo sa pag-vlog. But, overall naman, for my first impression, I really like the phone. Lightweight lang siya. Mas maliit pa siya kaysa dito sa iPhone mini 13 ko, as you can see. So, this one is 5.4 inches. And kung hindi ako nagkakamali, 5.4 inches to. So, as you can see, yan. Ang liit niya, diba? Pero syempre, mas maliit pa rin tong Cherry Mobile. But, ito kasi madaling malubat to eh. So, hindi ko rin siya magamit everyday kasi parang isang araw pa lang lowbat na siya. Kahit hindi mo siya gamitin. Even on standby, lowbat agad siya. Although mabilis naman siyang mapuno pag charge, pero ang bilis ding malowbat. Tapos mahina yung signal pag globe. So, ewan ko lang kapag ginamit ko na to for the globe SIM card kung ganun pa rin ba yung experience. Siguro I'll just make another video and I hope that time hindi na yung ganun kainit para hindi naman ako pawis na pawis. So that's all for my first impression of this Nokia 2660 Flip. And thank you for bearing with me while I struggle doing this vlog. And yeah, kahit na hagard ako today because ang init talaga. And thank you for watching and don't forget to hit the subscribe button, ring the notification bell para updated ka lagi if I ever make a video kasi I know it took me a while to edit a video because it's a one-man team. But if you don't like to subscribe, okay rin lang. If you just watch this, para na-curious lang kayo about this phone. Thank you for watching ulit and have a great day. Bye!